Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ipinagtanggol naman ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pananatili pa rin ng niya bilang kalihim ng Department of Agriculture. Si Marcos Jr. Bilang Pangulo at tumatayong kalihim nito ay sinasabi niya na mabilis at epektibo naman na may isa sa katuparan ang anumang mga pagbabago sa Department of Agriculture dahil sa kanyang panunungkulan. Walaan niyang makakahindi sa kanyang mga opisyal sa Department of Agriculture kaya naniniwala itong epektibo siya sa kanyang pwesto. Magugunitang maraming mga mambabatas at grupo ang naghihikayat na sa Pangulo na maglagay talaga ng kalihim para sa Department of Agriculture na tututok doon sa mga problema ng pang-agrikultura sa ating bansa. Kontento naman sa ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa progreso ng mga isinusulong nitong priority bills sa Kongreso. Sa report ng Presidential Legislative Liaison Office kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 10 sa kabuang 20 panukalang batas na inilatag ng Pangulo sa Kongreso sa nagdaan nitong State of the Nation Address ang naipasa na ng Kamara at naiakyat na rin sa Senado. Ilan lamang sa mga ito ay ang Tax Package 4, Passive Income in Financial Intermediary Taxation Act o ang PFITA at ang Government Financial Institutions Unified Initiative to Distressed Enterprises for Economic Recovery o GUIDE Bill. Gayon din ang Internet Transaction Act o ang E-Commerce Law, paglikha ng Medical Reserve Corps, paglikha ng Philippine Centers for Disease Prevention and Control, paglikha ng Virology Institute of the Philippines at iba pa. Sinabi naman ng Presidential Communications Office na kabilang sa mga sinertipikahan ni Pangulong Marcos bilang urgent na panukalang batas ang Fiscal Year 2023 General Appropriations Bill, ang pag-amyenda sa Armed Forces of the Philippines Professionalism Act, Maharlika Investment Fund, Mandatory Reserve Officers Training Corps at ang National Service Training Program o NSTP. Samantala, ang mga natitira namang 10 pang SONA o State of the Nation Address Priority Bills ay nasa committee level na ng Kamara at Senado. Kabilang dito ang paglikha ng Department of Water Resources, E-Governance Act, Government Right-Sizing Program, National Land Use Act at iba pa. Ito ang nakakagulat. Leni Robredo nagulantang sa plano ng bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. na muling buksan ang Bataan Nuclear Power Plant at libreng health insurance para sa mga senior citizens. Leni Robredo hindi na mapigilan pa ang malawakang pagbabago na gagawin ng President at Vice President. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas manatili kayo lalo sa lahat ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kababayan, at tatanaw na ng mga Pilipino ang maliwanag na bukas ng bansa sa ilalim ng Marcos Duterte administration. Ganito inilarawan ng batikang political vlogger at abogadong kasamang nakipaglaban ni President Bongbong Marcos Jr. at Vice President Inday Sara Duterte Carpio matapos kumalat ang balitang nag-alok na ang South Korea para sa muling pagsasaayos at pagbuhay ng Bataan Nuclear Power Plant na matagalang natenga matapos maupo ni dating Pangulong Corazon Aquino. Mas lalo pang nanlisik ang mga mata ni Leni Robredo sa kagustuhan ng President-elect na gawing libre ang health insurance ng ating mga mahal sa buhay na may edad na, kung kaya't nananawagan ang mga maalam na political vloggers sa mga taga-suporta ni Robredo na tanggapin na lamang ang kanilang pagkatalo at makiisa para sa ikauunlad ng ating mahal na bayan. Narito ang naging ulat na siyang labis na ikinagulat ni Robredo 10 ng kanyang mga kasama nito. South Korea inalok si Bongbong Marcos Jr. na tignan kung maaari pang maayos ang Bataan Nuclear Power Plant. Ibinahagi President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na inalok siya ng bansang South Korea
Enerhiya upang tignan ang kasalukuyang kalagayan ng Bataan Nuclear Power Plant or BNPP. Matatandaan na ang BNPP ay isa sa mga pinakamalaking proyekto ng administrasyon ng ama ni Bongbong Marcos Jr. na si Ferdinand Marcos Sr. Ngunit hindi ito napakinabangan dahil sa iba't ibang kritisismo na natatanggap ito mula sa mga eksperto at mga kritiko. Sa isang press conference na ginanap nitong Mayo 23 ay gusto ng South Korea na makita kung maaari pa nga bang mapakinabangan ang BNPP na ilang dekada nang hindi nagagamit o napapakinabangan ng mga Pilipino. Ayon pa kay Marcos, may offer sila para tingnan ang Bataan Nuke Plant para makita ano pa ang kailangan gawin para matuloy, and will now study their recommendation and findings and we will see if we can still apply. Naniniwala si Marcos na kinakailangan ng Pilipinas ang iba't ibang source ng enerhiya lalo na't nagkakaroon na ng crisis sa bansa pagdating sa supply ng kuryente. Isa sa pinakamalaking problema is the supply of power. If we are going to industrialize post-pandemic, the power sector must be ready for that. Sabi pa na Pangulo. Kahit ang ilang kritiko ng mga Marcos kasama ng ekonomista na si Winnie Monsod ay pabor na buhayin na muli ang Bataan Nuclear Power Plant. So it makes sense to rehabilitate the Bataan Nuclear Power Plant. The cost to rehabilitate the plant is only a fraction of the amount to build a new one. You may not know it, reader, but the cost of nuclear electricity is lower than the cost of a coal-generated or oil-generated electricity, ani Monsod. Plus, the carbon emissions of the nuclear electricity are lower even the solar-generated electricity. And the British medical journal, The Lancet, finds that nuclear power is the safest way to make reliable electricity while are waiting for dagdag aniya pa. And kung narito naman ang magandang plano ng President para sa mga senior citizens, President Bongbong Marcos wants free health insurance for 12 million senior citizens of the country in addition to their pension. Currently, some of the benefits senior citizens receive are the 20% discount and VAT exemption on the medicines, food, fare, and even doctor's fees and hospital bills. Marcos also frowned upon the practice of the companies who discriminate against senior citizens but not employing them no matter willing and capable. And sa muling pagbabalik ng mga Marcos sa Malacanang, hindi maiwasan ang hindi matalakayang hinggil sa kasaysayan na anilay binago ng mga dilawan at ngayon ay ito na ang tamang oras upang ito ay itama. Bagay na siyang nilinaw ng mga mamamahayag at lawyer na si Atty. Nick Nangit at aniyay kung ito man ay magiging isa sa mga direktiba ng susunod na administrasyon na ito ay nararapat lamang di umano. Narito ang kanyang pagpapaliwanag. Agree ang pagpapasaayos sa tama ng ating kasaysayan o #historical rectification ay nangangahulugan nang wag nating kalilimutan ng mga ito na totoong naganap. Marami pang iba ang dapat gawin para itama ang mga maling ikinalat at itinuro sa mga paaralan para hindi na ma-brainwash ang mga estudyante at hindi yan #historical revisionism na kinakatakutan ng mga kakampuet at kakampek. And pangangailangan natin sa power supply ay walang tigil yan, parami ng parami. Habang gumaganda ang ating kabuhayan dito sa Pilipinas ay talagang kuryente ang pinakapundasyon niyan lahat. Kaya nung panahon pa nung aking ama, talagang dinidevelop natin na mabuti ang ating ekonomiya, ang ating agrikultura, lahat. Yun ang hinanap talaga na magkaroon ng sapat na supply ng kuryente. Kaya lahat ng iba't ibang teknolohiya noon ay pinag-aralan. Una, dahil marami tayong ilog, ay hydroelectric plant. Tapos nanguna tayo sa buong mundo sa paggamit ng geothermal. Yan noon ay yung pinaka-state of the art, ang pinaka-bagong teknolohiya na ginamit para magkaroon tayo ng power. Noong 1985, natapos itayo yung Bataan Nuclear Power Plant, ngunit hindi nabuksan. After 86, tuloy-tuloy yung mga brownout. Napilitan tayo, hindi ko na siguro kailang sabihin yun. Kasama sa power supply ay ang pagpalawak ng electrification na tinatawag. Kaya nagkaroon ng Rural Electrification Program kung saan hindi lamang ang mga syudad ang may kuryente o hindi kahit sa malalayong lupalop, kahit sa mga isla, naglagay ng submarine cable sa malalaking mga isla. Importante rin kahit na malakas ang ating power supply, kailangan mapunta sa lahat. Kaya hanggang ngayon, patuloy pa rin ang rural electrification para umabot tayo ng bawat bahay dito sa Pilipinas ay may kuryente. Nung governor nga ako ng Ilocos Norte, ganyan din ang nararamdaman natin, ang dalas mag-brown out. Sabi namin, kailangan siguro, imbis na kumukuha tayo ng kuryente sa malayo na lugar, sana magkaroon tayo dito. Naisip nga namin, yung siguro yung nakikita ng marami na, yung mga windmill. Kaya mula nung natayo yung windmill, hindi na kami nag-brown out dahil basta umiihip ang hangin ay meron kaming kuryente. Ngayon ay papunta na tayo sa mga bagong teknolohiya
Lalong-lalo na meron tayong inaalala tungkol sa environment. Kaya napunta na tayo sa yung tinatawag na renewable energy. Ibig sabihin, energy na pinagkukuhanan natin na hindi nauubos. Yung hangin, halimbawa, wind power, hindi nauubos. Ang sumunod naman dyan ay yung teknolohiya, yung tinatawag na solar. Bagay na bagay sa Pilipinas dahil alam naman natin, malakas ang araw dito sa atin. Kahit saan. Yung windmill, namimili pa ng lugar yan. Kailangan maganda yung hangin. Yung solar, kahit saan mo ilagay. Ngayon, siyempre maraming nagtatanong, paano nga pag hindi umiikot yung windmill? Paano pag gabi? Wala yung solar, wala akong kuryente. Kadalasan, kailangan natin kuryente sa gabi. Ngayon, nagbago na naman ang teknolohiya, nagprogreso na. Meron na mga baterya na kahit kung sino lang ay pwede nang gamitin. Halimbawa yung mga isla na malalayo, yung mga very isolated na lugar na hindi inaabot ng kable. Pwede maglagay ng windmill, pwede maglagay ng solar. Yung nakukulikta sa araw, dali nalagay sa baterya. Technology has changed our life within our very short lifetimes, and it's something that is very much felt. But we should use that to our benefit because there are very many startling new technologies that are out there that we can use for energy development and energy supply. As long as we continue to look out for these opportunities and study them well as to their appropriateness for the Philippine setting, I think we will be able to keep up with our power demand. Kailangan tignan din natin ang ating EPIRA law, ang struktura ng ARC. Kailangan natin tignan ulit ang mga batas na yan, ang ating mga procedure, ang ating mga rules, para bumagay naman tayo sa mga bagong sistema at sa mga bagong At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.